Mark Magnifico Magsayo sinabing interesado lumaban kay Lemon Troch. May kartada ito na 24 wins, 9 KOs, may isang talo. Ito ang may hawak sa WBA Super Featherweight belt. May edad ito na 28 at may tangkad na 5'7". Taong 2019 natalo si Lemon Troch kontra Jamel Herring via unanimous decision. Taong 2023 naging contender si Lemon Troch kontra Hector Luis Garcia. Nanalo si Lemon Troch kaya naagaw niya ang WBA Super Featherweight belt. Magkakaroon ng unang depensa si Lemon Troch ngayong June 28. Makakalaban niya si Virgil McCrory. May kartada ito na 16-8-0. Kung manalo si Lemon Troch dito mga tol, umaasa si Mark Magnifico Magsayo na dedepensahan daw ni Lemon Troch ang kanyang titulo laban kay Mark. So magandang bakbakan ito para kay Magsayo mga tol, matindi rin itong si Lemon Troch. Sabi nga ni Magsayo sa interview ng ringtv.com, "It will be a very interesting fight. I'm excited for that. Lemon Troch is a great champion. Let's put that to the test when he defend the belt against me." Yan yung payag ni Magsayo mga tol, sa lahat ng champion sa Super Featherweight, si Lemon Troch ang gusto niya makalaban. Tingin ko mga tol, madali lang ito ikasa para kay Sean Gibbons, kaya abangan natin si Mark laban sa champion. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia matapos maband ng 1 taon. Gusto ni Ryan i-refund ang binayad niya kay Devin Haney na $600,000. Matatanda ang nag-overweight si Ryan ng 3.2 pounds laban kay Haney, kaya nagmulta si Ryan ng $600,000. Ngayon gusto ito i-refund ni Ryan kay Haney dahil naging no contest ang laban nila. Tingin ko mga tol, hindi na pwedeng i-refund yun. Katulad lang yan sa pustahan eh. Nagastos ko na yung panalo kay Ryan Garcia kaya hindi na pwedeng i-refund. Bawi na lang next time. May bagong post nga po si Devin Haney na sinasabing makipag-rematch kay Ryan sa 2025. Matapos daw ang 1 taon na ban ni Ryan Garcia, nakanda si Devin Haney na tanggapin ang rematch. Sabi naman ni Ryan Garcia, "Okay Devin, I forgive you. Let's run it back." So abangan po natin sa 2025 ang kanilang rematch. Dapat daw malinis na ang laban, walang overweight at dapat makuha ni Ryan ang timbang na pinag-usapan. Sa ibang banda naman, Dimitri Bivol, nire-respeto daw niya si David Benavides dahil gusto niya makalaban yung malalakas. Kaya welcome daw si David Benavides sa light heavyweight. Matapos ang undisputed match ni Bivol at Beterbiev, nakahanda si Dimitri Bivol na lumaban kay Benavides kung panalo sa laban. Kaya abangan natin yan mga tol, big fight sa light heavyweight 175 pounds. Sa ibang banda, the monster na Oya Inoue, binabatikos nga po ng mga fans. Bakit daw ayaw labanan ni Inoue yung malalakas katulad ni Akhmadaliev at Yandrel Casimero? Hindi naman kasi si Inoue ang namimili ng kalaban mga tol. Nakadepende kasi yan sa kanyang promoter. Sinisilip din nila kung ano ang kayang ibigay kay Naoya Inoue. Katulad kay Akhmadaliev, nakita ni Bob Arum na hindi raw magiging mabenta ang laban sa Japan. Mas nakikita ni Arum na mas kikita raw ang laban ni Inoue kay TJ Doheny. Pero maraming fans ang dismayado dahil sobrang mismatch. Pagdating naman kay Casimero mga tol, hindi na po binabanggit ang pangalan niya sa kampo ni Inoue. Parang burado na sa kanilang target si Casimero dahil aakyat na si The Monster Inoue sa featherweight.